Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news! Kahapon lamang ay nag-umpisa ng mag-retaliate ang Amerika for self-defense. Ang tawag ng pag-atake na noon ay mayroong natamaan na 85 ka-military facilities ng Iran na malapit sa Strait of Hormuz. Ito'y bungsod dahil sa pag-atake ng Iran sa tatlong oil tankers na galing ng Saudi at Qatar. Kaya ang Iran ang unang ang unang gumawa ng paglabag ng ceasefire ay ang Iran mismo. At hindi lang yan, pinasabog ng Iran ang isang Reaper drone ng Amerika na napakamahal ng Reaper drone. Kaya galit na galit si Trump at pinasabog niya kahapon ang nasa 85 ka military facilities ng Iran malapit sa Hormuz. Pero ngayon hindi na kontento si Donald Trump. Talagang galit na galit. Kaya merong second wave of attacks na nangyayari kanina at ito na atin panoorin sa balita courtesy ng Daily Jagran at Fox News Channel. We have a big breaking news coming in. War in the Gulf is escalating once again. The United States has launched a fresh wave of military strikes on Iran. This makes it the second wave of the attack. The first one came yesterday, hitting at least 85 targets, and today the fresh wave of attacks on Iran, targeting nearly 90 military sites along Iran's southern coastline. Explosions have been reported across Bandar Abbas, Konark and Chabahar, raising fears that the conflict is entering yet another dangerous phase. Eto na, nagkamali ng kalkulasyon ang Iran, mga ka-Golden Boy, mga kababayan, dahil sa akala nila ay hindi na-atake si Trump at patuloy na ito na maghintay sa kanilang desisyon tungkol sa peace deal o itong tinatawag na negosasyon nila kung saan medyo naisahan nila si Trump dahil binuksan nga ni Trump ang blockade. Tinanggal yung mga barko, yung mga Navy ships ng US na naka-blockade sa Hormuz. At hindi lang yan, ay tinanggal niya ang sanctions sa pagbinta ng oil ng Iran. At nakapagbinta na nga ilang linggo na ba yun? Nagbebenta ng Iran libre na silang makalabas-pasok ng kanilang mga barko. Ngayon lumaki ang ulo ng Iran. Anong nakain? Ibinomba ang tatlong barko galing ng Saudi at Qatar. Kaya hindi talaga makapagtiwala tayo sa mga gunggong na ito na mga terrorist-minded. Ibang kausap talaga ang terorista, no? Hindi matino. Kaya anong igaganti ni Trump diyan? Binomba na yung mga kaalyado niya Kaya eto, kahapon 85 ka military facilities, ngayon ay hindi pa nabalita kung ilan, basta't kanina nag-umpisa na ang pagbubomba ni Trump. Ito ay second wave of attacks ni Donald Trump ng CENTCOM, Central Command, sa mga natitirang military facilities ng Iran. Kaya para sa karagdagang balita, narito ang ating mga kaibigan sa Fox News Channel. Our Fox News alert, this just coming in. CENTCOM has just announced U.S. strikes in Iran have begun. This after President Trump says the ceasefire with Iran is over. After Tehran launched new attacks on commercial ships in the Strait of Hormuz, the U.S. responded with a wave of strikes on nearly 100 targets inside Iran. Now we have a new wave that just begun, new attacks in Iran. Correspondent Lucas Tomlinson is live there now, rather in Turkey, with more. Hey, Lucas. Well, good afternoon, Will. For a second consecutive night, U.S. forces are carrying out airstrikes inside Iran. This is something that President Trump said earlier here at a NATO summit in Ankara, Turkey, that would probably happen in response to Iran targeting those three commercial vessels in the Strait of Hormuz. President Trump saying earlier today the ceasefire with Iran is over, but he does not see the war restarting. He did say he could reach back for this on the high seas, Will. And we may put down the blockade. We may put it back, the blockade. And it'll only be a blockade for Iran. Anybody else can have whatever they want. Ayan, so muling ibalik ni Trump ang blockade sa Strait of Hormuz at yung sanctions ibalik niya. Hindi na pwedeng magbenta ang Iran ng kanilang mga langis sa labas. Kaya wala na namang kikitain ngayon ng Iran. Balik na naman ito sa kamote.
mga kababayan. Kaya anong nakain ng Iran? Imbis lahat ng yung kondisyones doon sa peace deal ay karamihan doon ay pabor na pabor sa mga hinihingi ng Iran. Ngayon dahil sa talagang walang mga utak, hindi katulad ng mga utak natin na mga light-minded at democratic, kakaiba talaga ang utak ng terorista. Kasi hindi kasi yan nag-aaral sa mga eskwelahan na pangpubliko. Yung kanilang school ay School of Terrorism. Kaya ibang-iba yung doktrina nila sa kanilang utak. Kaya ito hindi natin nalaman kung ilan o gaano kalawak ang pagbubomba ni Trump sa araw na ito. Basta't nabalitaan natin ito yung second wave of attacks ni Donald Trump at wala na siyang pakialam sa peace deal na yan. Tuluyan niyang binawi na lahat ang ibinigay niya na magandang magandang pagtrato sa Iran at ceasefire, tinanggal niya na rin. Wala nang ceasefire, sabi ni Trump. Ayaw niya na. Punong-puno na talaga. Grabe, sa lahat daw ng deal, ito lang yung deal na hindi maayos na deal eh. Kaya ito, pinalasap sa Iran ang kanilang medisina, ang kanilang sariling medisina ay pinalasap sa kanila. Kung sila ay terorista, ay mas gangster ito si Trump kung pag-usapan natin yung bombahan, di ba mga kababayan? Pero talagang magaling si Trump pagdating sa diplomasya. Ito nga lang mga terorista, walang utak na diplomasya yan. Ipaano-ano lang sila, di ba? Yung apat na ba yun na beses na mayroong mga peace negotiation sa iba't ibang lugar. Umabot na sila sa Europe eh. Nag-umpisa sa Islamabad, sa Turkey. Umabot ng itong Europe pero wala pa rin nangyari. Kaya ito na. Abangan na lang natin kung anong susunod. O hands up na ba yung Iran na yan? Pero kanina naglabas ng press release yung si Abbas Araghchi. Sabi ni Abbas Araghchi na gagamitin daw nila ang kanilang natirang nuclear bomb. Kapag susugod pa rin daw si Trump, ay gagamit sila ng nuclear. Yan na yung katapusan nila. Dahil kung pag-usapan ay nuclear bomb, ang Amerika ang mayroong pinakamalaking nuclear bomb sa buong mundo. Kaya wala talagang mga utak, no? Isa na buhay pa yung kanilang Diyos na Ali Khamenei kung matino lang makipag-negotiate. Ang tapang-tapang kasi, alam niya naman na ang kanyang kalaban ay isang layon at siya ay isang bulati lang. Di ba, mga kababayan? Kaya kung ikaw ay bulati, huwag kang magipag-away sa manok. Talagang kakainin ka. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat. At sa mga bago pa lamang sa channel na nag-subscribe, malaking tulong ang subscription sa aking ibig followers. Ako'y sumasaludo sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam.